Kamusta mga katalastasan? Isang napakalaking balita ang gumugulat sa buong mundo, lalo na dito sa Southeast Asia. Ang Japan, balak daw maglagay ng kanilang mga surface-to-ship missiles dito mismo sa Pilipinas. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Bakit ngayon lang ito nangyayari? At higit sa lahat, dapat ba tayong matuwa o mabahala? Halina't himayin natin ang mga detalye sa likod ng kontrobersyal na isyung ito. Una sa lahat, ano ba itong mga missile na pinag-uusapan? Ayon sa mga ulat, ito ay mga Type 12 surface-to-ship missile system ng Japan. Itong mga sandatang ito ay kayang tumama ng target mula sa layong daan-daang kilometro. Ang orihinal na plano ay i-deploy ito sa mga isla sa timog kanluran ng Japan, malapit sa Taiwan. Ngunit ngayon, may usap-usapan na posibleng dalhin din ito sa Pilipinas. Bakit naman interesado ang Japan na maglagay ng kanilang missile sa ating bansa? Ang sagot ay umiikot sa isang malaking salita: geopolitics. Sa mga nagdaang taon, kitang-kita natin ang tumitinding tensyon sa South China Sea o West Philippine Sea para sa atin. Ang pagiging agresibo ng China sa rehiyon ay nagtutulak sa mga bansa tulad ng Japan at Pilipinas na palakasin ang kanilang alyansa at depensa. Isipin nyo na lang, ang Pilipinas ay nasa isang napaka-estratehikong lokasyon. Kung magkakaroon ng missile systems dito na kayang umabot sa malalayong target sa dagat, malaki ang magiging epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Para sa Japan, ang paglalagay ng kanilang missile dito ay isang paraan para mapigilan ang anumang tangkang pag-atake o pagkontrol ng China sa mahahalagang sea lanes, lalo na sa Bashi Channel na nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ito ay isang kritikal na daanan para sa kanilang kalakalan at supply ng langis. Ngayon, tingnan naman natin ang anggulo ng Pilipinas. Ano ang makukuha natin dito? Sa isang banda, ito ay malaking tulong sa pag-upgrade ng ating military capabilities. Aminin natin, kulang tayo sa modernong kagamitan para ipagtanggol ang ating teritoryo. Ang pagkakaroon ng ganitong advanced na teknolohiya, kahit na kontrolado ng Japan, ay magbibigay sa atin ng credible defense posture. Ibig sabihin, mas magiging seryoso ang pagtingin ng ibang bansa sa ating kakayahang ipagtanggol ang sarili. Maaari itong maging deterrent o pantakot sa sinumang magtatangkang sakupin ang ating mga karagatan. Ito ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas, Japan at maging ng Estados Unidos para tiyakin ang isang free and open Indo-Pacific. Pero syempre, may kabilang panig ang isyong ito. Hindi ba't delikado rin na magkaroon ng dayuhang armas sa ating teritoryo? Ang pag-host ng mga missile na ito ay maaaring gawing target ang Pilipinas kung sakaling sumiklab ang isang malaking gulo sa rehiyon, halimbawa sa pagitan ng China at Taiwan o China at Japan. Baka sa halip na magdulot ng kapayapaan, ay lalo pa tayong mailagay sa gitna ng hidwaan ng mga dambuhalang bansa. Maraming kritiko ang nagsasabi na ito ay maaaring labag sa ating konstitusyon na nagtatakda ng isang independent foreign policy. Sa pagpayag nating maging base ng armas ng ibang bansa, hindi ba't para na rin nating isinusuko ang parte ng ating soberanya? Isa pa, paano masisiguro na ang mga missile na ito ay gagamitin lamang para sa depensa at hindi para sa opensibang aksyon na maaaring mag-udyok ng giyera? Importante ring tingnan ang magiging reaksyon ng China. Tiyak na hindi nila ito ikatutuwa. Malamang na kondenahin nila ang hakbang na ito at sabihing ito ay isang provokasyon na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Maaari itong magresulta sa mas agresibo pang mga aksyon mula sa kanila, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi maging sa ekonomiya. Alam naman natin na malaki ang kalakalan natin sa China at anumang gusot sa politika ay maaaring makaapekto sa ekonomiya. Ang proseso para dito ay hindi rin simple. Kailangan itong dumaan sa masusing pag-aaral at negosasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Japan. Kailangang linawin ang mga tuntunin. Sino ang magkokontrol sa mga missile? Kailan at paano ito gagamitin? Ano ang magiging papel ng Armed Forces of the Philippines? Ito ba ay bibilhin natin, ipapahiram lang, o magkakaroon ng joint operation? Lahat ng ito ay dapat na malinaw sa publiko. Sa kasaysayan, ang relasyon ng Pilipinas at Japan ay may malalim na pinaghugutan mula sa mapait na karanasan noong World War II hanggang sa pagiging isa sa ating pinakamalaking trading partners at source of development aid ngayon. Ang panibagong military cooperation na ito ay isang malaking hakbang na magbabago sa kanilang relasyon at sa buong security landscape ng Asia. Sa huli,
Ang tanong ay nananatili. Ang paglalagay ba ng Japanese missiles sa Pilipinas ay isang matalinong hakbang para sa ating pambansang seguridad o isang mapanganib na sugal na maaaring maglagay sa atin sa alanganin? Walang madaling sagot dito. Parehong may bigat ang mga argumento para sa at laban dito. Ang mahalaga ay manatili tayong mapanuri at mulat sa mga nangyayari. Kailangan nating hingin sa ating mga leader ang transparency sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Bilang mamamayan, karapatan nating malaman ang mga implikasyon ng desisyong ito sa ating buhay at sa kinabukasan ng ating bansa. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa mga misil at militar. Ito ay tungkol sa ating soberanya, kaligtasan at ang landas na tatahakin ng Pilipinas sa gitna ng isang nagbabagong mundo. Ano sa tingin ninyo, mga katalastasan? Sang-ayon ba kayo o tutol sa planong ito? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong pananaw. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para manatiling updated sa mga pinakamaiinit na issue. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na talakayan.